naging parang option ba sa inyo before? Of course, this is not for you to decide eh. Yung idea ng Truth Commission, kunwari, iba yung administrasyon, di ba? Magtayo na isang Truth Commission para alamin talaga yung purot dulo ito drug war na ito. Para at least ma-put on record yung mga may kasalanan, ito yung mga pananagutan, at ito yung compensation for instance. Para yung ginawa dun sa di ba, mga biktima ng martial law, nagkaroon tayo ng Human Rights Reparation and Compensation Act, di ba? Oo. Tapos, although hindi parang complete na Truth Commission, itong sa Marcos Compensation Claims, pinagsubmit sila ng affidavits eh. Tapos, dito sa affidavits, kakwento nila kung anong nangyari. Kaya, yun yung parang one version of how you can approach truth telling. At mukhang ilalabas yon sa isang museum. Malapit na daw yan na ilabas yung statements or narrative ng mga victims. Pero actually, inaral din nga namin yung iba't ibang itsura ng Truth Commission sa Colombia after nung yung FARC na conflict nila. Parang ang naging style daw nila, merong parang tribunal, tapos anybody can come forward, whether from the government or from FARC. Parang may microphone. Tapos sasabihin mo kung anong ginawa mo. Cathartic yun para sa isang may kasalanan. Actually po, nautusan ako na, kunyari, pumatay ng blindly sa isang room. Ratatatatat, ganon. Tapos, pasensya na po sa mga naging biktima ko. Hindi ko kalala kung sino kayo, pero sorry. By the end of it, may some sort of, hindi naman ritual, no? Pero may some sort of cleansing or ano. And there were no charges filed. Napaisip kami doon, teka, this could be an incentive in a sense for those, depende daw sa krimen, kapag wala daw, I forgot kung anong standard nila, pero pag walang, kumbaga, kung nautusan lang, baka pwedeng makalusot, hindi sasampahan. Ano to yung parang malice, ganyan. Hindi sasampahan. Pero may ganon na level na, magsasabi ka lang ng kung anong nangyari sa'yo. So ako po, na-rape ako, ganitong ginawa sa akin, ganon. And that's catharsis. Nabanggit namin sa mga biktima, sila parang nakita naman natin, nakwento na po namin ang aming mga sasabihin. Pero it could be a model. Sa ibang bansa naman, sa Nepal, ngayon they're dealing also with Truth and Reconciliation Commission. Inaaral namin kung paano nila, ini-edit pa yan along the way. Ang Nepal, nagsimula sila ng Truth Commission parang 2016. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung process. Kaya sabi namin, total wala pa naman tayo. We are still open to this possibility. And for the victims, it is an opportunity to share their side. What does it feel? And then to put that on record, importante yan, para hindi mababago yung history. Hindi katulad ng nangyayari ngayon na may whitewashing ng mga martial law atrocities. Importante yan para sa susunod na henerasyon. And ito nga yung sinasabi ko, nakakalakas ng loob na Christmas party nung Rise Up. Ipunta kami. Yung mga nanay, nadadagdagan na, bit-bit na, yung mga anak. At parang kami, paano ba to? Ano ba tayo? Kumbaga, mag-filter? Paano ba? Patayan ng mga usapan dito. Wala. They have passed on the stories, the narratives to their children. And for these children, corrected na sa utak nila ang, kumbaga, yung kaisipan na, ay, yung tatay ko napatay kasi war on drugs, hindi ko sasabihin sa kahit na sino. Baka mabully. Hindi. Sabihin nila, biktima kami. Kaya iba yung namin doon, iba yung parang feeling namin ng mga Christmas party. Naku, may magtutuloy na. At itong Truth and Reconciliation would be primarily for the next generation. Kasi nga, di ba, importante dyan, idea ng transitional justice also. Of course, napakahabang proseso niyan eh. Pero, syempre, dapat it has to start somewhere, hindi ba? Tapos, gusto naming makorek yung, ngayon, bumabalik yung narrative na sinasabi nila na, oo, may patayan, pero, safe naman. Di ba? May ganon na, okay lang. Pero, tingnan mo nga ngayon, no? Wala na yung quote-unquote war on drugs, pero meron pa rin, ang dami pa rin addict sa amin. Nako, hindi po yun ang dahilan, hindi po yan ang correlation. Kaya kailangang makorek yan sa utak ng mga tao. Kasi even at the height
of the killings, may drugs pa rin. At ang naging problema pa, yung drugs na concentrate sa mga pulis. At yun yung worst of all na naabutan yung mga pulis natin, may hawak ng isang toneladang shabu. At sila pala ang nagiging parte ng sindikato. At ito nga sa Quadcom, sabi ko nga, gusto ko pa itong mabusisi pa, ano ba itong pinoprotektahan na drug ring, drug syndicate ng apparently Duterte family. Okay. Well, maraming salamat sa iyo, Attorney Chrissy, for joining us tonight, and we'll look forward to more updates from your end patungkol dyan sa International Criminal Court. Maraming salamat sa iyo. Belated Merry Christmas. Tapos Happy New Year in advance. Maraming salamat, yes. Attorney Chrissy. Salamat din. Looking forward to a better 2025 for all.